Ilang araw pang nanatili si Benedict sa hospital, bago siya tuluyang nakalabas. Paggising niya ay nagpipilit na siyang lumabas kahit di pwede. He even tried to escape, but the Kurimo are so wise, laging nakabantay ang mga ito sa kanya. Making sure na makakapagpalakas siya, bago lumabas ng hospital na yun. And finally dumating na din ang araw na yun. At heto na sila abala sa pag-iimbestiga, at paghahanap sa asawa niya. Iniwan na din na muna niya si Brenna sa kanyang ama at Tio Ed. Sobrang pasasalamat niya sa mga ito, lalo na sa mga kaibigan niya at sa mga asawa ng mga Kurimo, dahil sa 6 na buwang nakakoma siya, ay hindi ng mga ito pinabayaan ang kanyang prinsesa, naglagay din ito ng mga bodyguards para sa anak niya, para daw sa safety nito. Till now they haven't any clue, if sino ang kumuha sa kanyang asawa. He keep on reviewing the video, na nakuha ng mga kaibigan niya, mula sa CCTV na malapit sa pinangyarihan ng aksidente nila noon. He saw how those men took his wife, at sinakay iyon sa isang itim na van na walang plaka. Mura niya, hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa sa paghahanap, lalo na't isang kuha lang ng video mula sa CCTV ang hawak nila, dahil yung iba mukhang sinadyang sirain talaga, kaya hindi na nila na-trace kung saan tumungo ang van na sinasakyan ng asawa, at nang kumuha dito. Benedict massaged his neck, he felt useless and devastated. Ilang buwan siyang koma, at sa ilang buwan na yun, hindi niya alam kung kumusta ang asawa niya, kung buhay pa ba. O ano, he could still remembered her face, na puno ng dugo bago siya kinain ng kadiliman. Mababaliw ata siya, kapag hindi niya mahanap si Kayla. Bob, tawag sa kanya ni Seb, kaya mabilis siyang naglakad patungo dito. Nasa sala kasi siya, habang ang mga Kurimo ay nasa kitchen, at kumakain while doing their stuff. Why? Tanong niya agad dito. Watch this, saad nito sabay lahad ng laptop sa kanya, at pinindot ang play button. Pinakatitigan niya ang video. At first, huminto ang isang van sa isang kalye, at tila umihi ang driver ng van na yon, na nakasuot at nakabonet pa ng itim. Hindi niya masyadong mamukhaan. At nakatungo ang ulo nito. Pero umalsa ang galit sa dibdib niya nang sa pagangat ng ulo ng lalaki, ay namukan niya agad ito. Hinding-hindi siya magkakamali. Kilalang kilala niya ang lalaking ito. Rinig niyang mura ni Theron. Galit na saad naman ni Hans. Nagsipag-igtinggan ang kanyang mga panga, bubugbugin kitang lalaki ka. Nangangalit ng ngiping sabi niya, sabay suntok sa mesa. Ni hindi niya ininda ang sakit, manhid siya dahil sa galit. Control your anger bud, saka na pag nakita at nahanap na natin sila, saad ni Galen sabay tapik sa balikat niya. That footage, kuha yan papuntang MH Avenue Hospital. And based here in the record and footage na nakuha namin, doon nga sila pumunta, pero umalis din matapos malapatan ng first aid ang asawa mo. And according to our intel, sabi ng nurse na nag-asikaso kay Baby Kayla, nagmamadali daw ang lalaki, at nung hindi sila pumayag na ilabas ito, dahil nga sa hindi maganda ang lagay ng asawa mo, ay lahat sila tinutukan, kaya they had no choice but gave Baby Kayla to that man. Naikuyom naman niya ang mga kamao sa narinig. Noon pa man mula nang itago nito sa kanya si Kayla, ay nagkaroon na siya ng duda sa lalaking yun. Pero ipinagsawalang bahala na lang niya iyon, lalo pat sinabi ng asawa niya, na ito lahat ang tumulong at umalalay dito, nung mga panahong wala siya sa tabi nito. Pero lahat pala ng pinakita nito sa asawa niya, ay pawang kasinungalingan lang. Any infos from our men? Tanong niya sa mga kaibigan niya. Just wait bud, may isang tao akong ipinapahanap, at alam kong malaki ang maitutulong sa atin nun. Once na nakita natin siya, wika ni Seb. At sino ang taong yun? He curiously asked. Mela, matagal na siyang nawawala. At nalaman namin na may relasyon si Mela at Colin. At marahil sumama ito sa lalaki, noong bigla na lang nawala ang pinsan mo. But the day na nawala ang asawa mo, ay nakita si Mela na pasakay ng bus papuntang Bataan. Kaya andoon na ang mga tauhan natin, para hanapin siya, paliwanag ni Seb sa kanya. He was about to speak, pero naunahan siya ng ring ng cellphone ni Sebastian. Seb hurriedly answered it. He even pressed the loudspeaker button, para marinig nilang lahat. Sir, confirm, andito po si Mela sa Mariveles, Bataan.
Kaso hindi po lumalabas, wika ni Lou sa kabilang linya. Good job Lou, stand by lang kayo dyan. We're coming wika niya, sabay pindot ng end button. Pakiramdam ni Benedict, kahit paano ay nabawasan ang bigat na nararamdaman niya, sa mga oras na yon. Kahit paano may pag-asa na sila, na malaman kung saan posibleng dinala ng kanyang pinsan si Kyla. Let's move now, I'll fly the chopper. Saad niya na ikinatango naman ng mga bodies niya. Paglapag niya ng chopper na sinasakyan nila, ay sinalubong na agad sila ng kanilang mga tauhan. Update. Tanong niya agad kay Lou, habang naglalakad na sila patungong sasakyan. Same pa rin po sir, sabi ng mga magulang mula nang umuwi si Mela sa kanila, ay hindi na ito nagsasalita pa, binabalak na nga daw nilang puntahan kayo, dahil ang alam pala ng mga magulang nito, ay sa inyo pa rin naninilbihan ang anak nila. Benedict nod his head, and bite his lower lip. May duda na siya kung ano ang nangyari sa babae, pero mas aalamin niya mamaya pagdating nila doon. I'll drive, saad ni Galen na nauna nang umupo sa driver's seat kaya nagsipagsakaya na sila doon. On their way to Mela house, abot-abot ang panalangin niya, na sana ay makausap niya ito ng maayos, at sana may alam ito kung saan dinala ni Colin ang asawa niya. Sana lang, sana talaga. Naaawang pinagmamasdan ni Benedict ang dating kasambahay niya, na naging matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Nakatingin lang ito sa kawalan, na parang kay layo ng iniisip. Kanina pagdating nila, sinalubong siya ng galit na ama nito, sa pag-aakalang na maltrato ito sa puder niya. Buti na lang at nadaan sa pakiusap at paliwanag ang mag-asawa, kaya nakapag-usap at nasabi niya sa mga ito ang totoo. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalaga, habang maiging pinagmamasdan ang kabuuan nito. Mela is pretty kaya siguro nagustuhan din ng pinsan niya. Hi, bati niya dito nang makalapit na siya, but she didn't even give him a single glance. Nakatutok lang ang tingin nito sa labas ng bintana. Mela, si Sir Benedict ito, please nagmamakaawa ako. Talk to me. I just badly need your help. I know nasa wrong timing ako. Pero alam ko at ramdam ko na ikaw lang ang pwedeng tumulong sakin. Nawawala ang ate Kyla mo, matagal na, cause someone took her. At alam nating pareho, if sino ang kumuha sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin siya nakikita. We don't even know kung okay ba siya, kung magaling na ba siya, kung naaalagaan ba siya o baka sinasaktan na siya doon ng lalaki na yun. Hindi namin alam. And that hurts us badly, lalo na si Brenna. Sobrang nasasaktan, dahil nasa pagkawala ng mommy niya, wika niya dito, at hindi niya maiwasang hindi pumiyok sa pagpipigil ng iyak niya. Kung sino man ang may gawa niyan sa'yo, just tell me. Tutulungan kita, alam mo yan. Kung tama man ang nasa isip ko, I will make sure na pagbabayaran niya lahat ng ginawa niya sa'yo, lalo na sa asawa ko. So please help me para mapagbayad natin siya sa kagagawan niya. Para sa ikakaayos na din ng buhay mo, at ikatatahimik nating lahat. Please speak up, he added. Nagkaroon siya ng pag-asa nang nilingon siya ni Mela. At mas lalong napuno ng awa ang puso niya para sa dalaga, nang makitang panay tulo ng mga luha nito. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa, at niyakap niya ang dalaga na ngayon ay humahagulhol na ng iyak. Hush now. Kailangan mong maging matatag and you need to fight, we need to fight. Pagpapatahan niya dito, tell me, tama ba ako nang nasa isip? Tanong niya dito na mabilis naman itong ikinatango, kahit sisinok-sinok pa bago kumalas mula sa pagkakayakap niya. I'm so sorry po Sir Benedict, sorry po talaga, wika nito. He held Mela's hand and caressed it. It's okay, pwede mo ba sakin sabihin, kung ano ang nangyari sa'yo? He asked again. At tila nalukot ang puso niya, at bumangon ang galit sa pagkatao niya, nang mag-umpisa ng magkwento si Mela. Colin did all of this, wika nito sabay taas ng damit nito. Umiling-iling siya sa kagagawa ng pinsan niya, nang makitang ang mga pilat na mula sa mga paso ng sigarilyo, at malamang sa paghampas ng isang mabigat na bagay sa katawan nito, kaya nagkasugat at ngayon nga ay pilat na. Holy! Ni hindi niya na napigil ang hindi magmura. Mula umpisa, nakaplano na lahat Sir Benedict. Baliw yun kay ate Kyla, every time na ini-ignore siya ni ate. Sa akin siya pumupunta.
Ginawa niya akong pantikip sa sakit na nararamdaman niya. Kapag nakikita niya kayo noong magkasama at masaya, ginawa niya akong parausan. Wala akong magawa, noon okay lang sa akin kasi mahal ko siya. Kaya nga nang pinagpanggap niya akong girlfriend niya. At pinasama niya ako sa Thailand, para hindi daw magtaka si Ate Kyla. Ay sumama at pumayag ako. Kasi nga mahal ko. Minahal ko ang lalaki na yun, naging okay naman siya noong nasa Thailand pa kami. Kaya sabi ko baka nagbago na. Pero nung umuwi na kami dito sa Pilipinas, bigla na naman siyang bumalik sa pagkatarantado, yun pala dahil nagseselos sa'yo. At mas lalo pa siyang naging masama, nang piliin ni Ate Kyla na sumama sa'yo. Ayaw ko mang sumama na, pero wala na akong choice, dahil sasaktan niya ang mga magulang ko, okay lang ako ang masaktan at mahirapan, wag lang sila. Hanggang isang araw umuwi iyon na galit, sinaktan niya ako dahil nasasaktan daw siya. Binaboy niya ako Sir Benedict, hindi na napigilan ni Mela ang hindi humagulal ng iyak, nang maalala lahat ang ginawa ni Colin sa kanya. After nun, pinalaya niya ako, dahil hindi na daw niya ako kailangan, at babalik na daw si Ate Kyla sa kanya. Pero ang kapalit ng paglaya ko, ay ang pananahimik ko, dahil kung hindi magulang ko ang mananagot. Gustong gusto kong puntahan ka, para sabihin sa iyo lahat ng masamang plano ni Colin, pero hawak niya po ako sa leeg, kahit noon pang nasa Thailand, ilang beses kong tinangkang sabihin kay Ate Kyla ang lahat, pero nahuhuli niya ako at ang kapalit nun ay pambubugbog. I'm sorry po, iyak pa rin itong sabi. Benedict hugged Mela again. Alam niya kung anong trauma ang inabot nito sa kamay ng pinsan niya. Hindi niya akalain na nag-alaga, at nagmahal sila ng masamang tao ng daddy niya. I'm sorry Mela, at hindi ko man lang nalaman lahat ng yan. Don't worry, lahat gagawin namin, para pagbayarin ang lalaki na yun. I promise you that. Mela nodded her head, bago sa kanya kumalas at tumayo, para kumuha ng papel at ballpen. May isinulat ito doon at inabot sa kanya. Address po yan Sir Benedict, alam kong walang ibang pwedeng dalhan si Colin kundi ang isla na yan, dahil madalas niyang sambitin sa akin noon, na dyan niya titira si Ate Kyla, at ang magiging anak nila, wika nito na ikinakuyong niya ng palad. Bawiin niyo po si ate sa halimaw na yun, dahil nakakatakot si Colin pag nagalit. I will Mela, thank you so much for this. Pasasalamat niya dito, na ikinangiti din ito. Wala po yun Sir Benedict, isa lang po sana ang hihilingin ko. Then tell it Mela, security lang po sana para sa safety namin ng mga magulang ko, hindi ko po kasi alam if may mga tauhan si Colin na nakabantay sa akin. Natatakot po ako sa pwede niyang gawin sa akin, lalo na sa mga magulang ko. He stood up and pat Mela's head, safe na kayo. I asked my men to transfer you, and your parents to the safe house for a while okay? Ihanda nyo na ang mga gamit nyo, at sasabay na kayo sa amin pag-alis, saad niya dito na ikinaliwanag ng mukha ng dalaga. Maraming salamat po Sir Benedict. Ako ang magpapasalamat sa iyo Mela, go pack your things, we will wait you outside, sabi niya dito bago naglakad palabas ng bahay. Paglabas niya ng bahay, ay sinalubong agad siya ng mga kurimo. Good news. Tanong ng mga ito, but instead answering their questions, ay inabot niya kay Galen ang kaperasong papel, na binigay ni Mela kanina, na naglalaman ng address na kung saan pwedeng pagdalhan sa asawa niya ni Colin. Locate that island, at pupuntahan natin yan agad, saad niya dito. Got it. Give me a second, saad nito saka naglakad papasok ng sasakyan. Buti na pakiusapan mo, wika ni Hans. Yeah, and I am very thankful. But that man tortured Mela, napakasama niya, kaya kailangan na nating mabawi ang asawa ko, baka kung ano na ang ginagawa ng lalaki na yun kay Kyla. Mura niya, huwag lang niyang gagalawin ang asawa niya, dahil ibabaon niya talaga ito ng buhay sa hukay. Ang ganda mo naman, Kyla said while looking at the sunset. Nasa pampang siya ng dagat at nakatayo, at masayang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa tagal na niyang naninirahan dito sa isla, hindi pa rin niya mawala sa puso niya ang lungkot na nararamdaman, mula nang magkamalay siya. Hanggang ngayon kasi pakiramdam niya, ay may kulang pa rin sa pagkatao niya. Paano niya nasabing may kulang? Yun ay dahil wala man lang siyang maalala.
Kahit nga ang asawa niya, ay hindi niya matandaan, but she was very thankful, na inaalalayan siya nito, at pilit na ipinapaalala ang mga bagay tungkol sa kanilang dalawa. Yun nga lang huwag lang magagalit, dahil nag-iiba ang anyo nito. Her husband says na nagka-amnesia siya, dahil sa aksidente siyang nabangga ng isang sasakyan, nung araw na nagpumilit daw siyang sumama papuntang kabilang bayan. Kaya ngayon hindi na siya nakakarating doon, dahil nagagalit ang asawa niya, at ayaw naman niyang mag-away pa sila. Pero gusto niya pa ring subukang kausapin ito, at sana naman ay pumayag. She sighed deeply, habang himas ang kanyang tiyan. Akalain niyang buntis siya habang comatose. At ngayon nga malaki na ang umbok nito. Stay put ka lang dyan love, kunting tiis na lang makikita ka na din ng mommy, kausap niya sa kanyang tiyan. Sa ngayon sa tuwing pakiramdam niya ay binabalot siya ng lungkot, ang anak niya na nasa loob pa ng kanyang tiyan ang kinakapitan niya. Kung sana lang bumalik na lahat ng alaala niya, siguro doon niya masasabing masaya at kumpleto na siya. Napapitlag siya ng may mga kamay na yumapos sa kanyang bewang. Pero ngumiti din ng pilit nang makilala na ang asawa niya pala yun. Malamig na love, let's get inside now, baka makasama pa sa inyo yan ni baby, malambing na wika nito. Tumango naman siya dito, at sumabay na sa paglalakad nito. Ewan ba niya, mula paggising niya hanggang ngayon, ay nakakaramdam pa rin siya ng pagkailang dito, lalo na kapag nagtatangka itong halikan siya. She felt something weird, na hindi niya mapangalanan. Oo magaan ang loob niya sa asawa, but when it comes to their intimate moments, hindi niya maiwasang hindi mailang at umiwas, and she was thankful, dahil mukhang hindi naman ito nagagalit, bagkus puro pag-intindi at pag-aalaga ang ginagawa nito sa kanya. Kahit minsan ay sinusumpong ito ng tupak, lalo na pag nangungulit siyang gawin ang ayaw nito. Kumusta ang trabaho mo? Tanong niya dito, habang naglalakad sila papasok sa kanilang bahay. It was fine, kakapagod kanina, but now, not anymore, lalo na ngayong nakita at kasama nakita, nakangiting sabi nito, na sinabayan pa ng kindat. Napangiti naman siya sa pambabala ng asawa. Di ka pa rin nagbabago bolero ka pa rin. Magbago na ang lahat, pero ako hindi magbabago sa'yo, lalo na ang pagmamahal ko. Seryusong wika nito, na ikinatigil niya sa paglalakad, at tinitigan ang asawang nakahinto na din pala. She saw the sadness and anger on his eyes, kung hindi siya nagkakamali. Kung sana naaalala mo ako, kung sana nasa puso mo pa rin ako, siguro sobrang saya ko. But don't worry kayang-kaya ko namang mag-antay. Matagal ko nang gawain yan, wika nito nang umiti ng pilit. She held Colin's face and caressed it. Bakit nga ba hindi niya maibigay ang hinihingi nito sa kanya? Bakit kung kailan nakapag-decide na siya na magpakaasawa dito ay samasagi sa kanya ang isang imahe ng lalaki, at alam niyang hindi yun ang asawa niya? Sobrang naguguluhan siya talaga. Nanlaki ang mga mata niya, nang bigla na lang lamapat ang labi nito sa mga labi niya. He claimed her lips hungrily. Hindi siya tumutugon, pilit niyang pinapakiramdaman ang kanyang sarili, kung may parte ba ito sa puso niya, pero wala. Wala man lang siyang makapang nararamdaman para sa asawa niya. Pero bakit? Mahal na mahal kita, at hindi ko na ata kakayanin pa, kapag iniwan mo pa ulit ako. Bigla siyang napahawak sa ulo niya, nang marinig ang mga salitang iyon mula sa isang lalaki na paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya. Ang sakit, daing niya nang biglang kumirot ang kanyang ulo, kaya nataranta namang tinitigan siya ni Colin. You okay? Sobrang sakit ba? He worriedly asked. Hindi naman gaano, bigla na lang sumakit. Baka napagod ka lang, halika na at kailangan mo na din makapagpahinga. At iinuman mo pa ang gamot at vitamins niyo ni baby, saad nito sabay akay sa kanya papasok ng bahay. Naghanda agad ito ng makakain, nang makapasok na sila sa loob. Colin baka naman pwede mong ibalik dito si Elsa, ang lungkot mag-isa. Pakiusap niya sa asawa, mula kasi ng paggising niya, ay si Elsa ang kasama niya, bukod sa kanyang asawa. Kinuha daw iyon ng kanyang asawa, bilang makakasama niya sa bahay. Pero ang ipinagtataka niya, ay bigla na lang itong umalis nang hindi man lang nagpapalam sa kanya. Nang tanungin naman niya si Colin, ay may emergency daw at babalik din. Pero 2 buwan na, hindi pa rin bumabalik ito. Nasanay na kasi siyang kakwentuhan ang dalaga,
kaya hindi siya nababagot. Pero ngayon na siya nalang mag-isa, at madalas ding umaalis ang asawa, ay parang mas naging malungkot ang buhay niya. Hindi niya kasi alam, ba't dito pa ni Colin naisip ang manirahan sa Tagum Isla, na sila lang ang nakatira. Pakiramdam niya tuloy may pinagtataguan ito. Hindi na siya babalik at nag-asawa na, sagot nito pero nakitaan niya ng katigasan ang anyo nito. Bakit? Akala ko ba nagka-emergency? Dunno, nalaman ko na lang na nagpakasal na sa kano, wala sa mood na sagot nito. Ano ba yan? Ang lungkot kasing mag-isa dito, baka naman pwedeng sumama. No, putol agad nito sa sinasabi niya. Alam niyang magagalit ito pag pumilit siya, pero wala siyang choice. Gusto niyang makalanghap ng hangin sa ibang lugar. Yun ang hinahanap niya. Hindi naman ako aalis, kahit isama mo ako sa trabaho mo. Napapitlag siya nang bigla nitong libinagsak ang kutsara sa plato, sabay tingin sa kanya ng masama. Ano bang hindi mo maintindihan sa salitang hindi? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin yun sa'yo? Galit na sigaw nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, natatakot kasi siya sa totoo lang, lalo na kapag ganitong nagagalit si Colin. Hindi naman siya nito sinasaktan, pero ewan ba niya? Iba kasi ang nararamdaman niya pag ganito. Sorry na, baka lang naman kasi pwede. Kapag sinabi kong dito ka lang, at sa bahay na ito ako ang masusunod. Naiintindihan mo, sigaw ulit nito sabay walk out at lumabas na ng dinang. Wala nang nagawa si Kayla, kung hindi pagmasdan ng pintuang nilabasan ng kanyang asawa, at bamantong hininga na lang.